غرباء 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 ولغير الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمون يا إخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Katakan ang lahat ng papuri ay naukol para kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang hinihingan natin ng tulong at siya rin ang hinihingan natin ng kapatawaran at ng gabayan. Gayon din tayo ay nagpapakumpong kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili, kasamaan ng ating mga gawa,
lamang sa Kanya. At ang sino man na iligaw ang kanyang landas ay walang makakapatnubay sa Kanya maliban na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasama, walang katambal sa Kanyang pagkadiyos. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ang pinakahuling propeta sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway itambok sa Kanya ni Allah ang kapayapaan sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, sa mga propetang nangauna sa Kanya, at sa mga jin at ang mga tao na tumatahak o tatahak sa tuwing na landas hanggang sa huling araw. O mga Muslim, mga kapatid, aking mga kapatid, kayo ay aking pinapayuhan kasama ng aking sarili. Naway matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sinabi ni Allah ang kataas-taasan, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos, paglayo o pag-iwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal. Huwag ninyong hahayaan na kayo ay pumanaw, mamatay, liban na kayo ay mga Muslim. Sa isang aya, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, tatakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at mangusap, magsalita ng may katotohanan o may katarungan, nang sa kayo'y babaguhin ni Allah ang inyong mga gawa at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. Sundin ninyo si Allah at ang Kanyang sugo at kayo ay Kanyang pagkakalooban ng dakilang tagumpay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan ninyo si Allah kahit saan ka man naroon, o katakutan ninyo si Allah saan man kayo naroon, at sundan ninyo ng mabuti ang masamang gawa, at ito ang makapagkuburan nito, at makitungo o pakitunguan ng maganda o mabuting pag-ugali ang mga tao. Mga kapatid, ito ay mga paalala na sa tuwin ay ating naririnig kapag ang mga nagbibigay ng khutbah, ang mga khatib, ito ay lagi natin naririnig. Mga paalala na tuwin ay hindi nawawala at sadyang ito ay paulit-ulit na lamang na naririnig ng bawat isa sa atin. Mga paalala na nagbabalik sa ating kaisipan upang tayo ay lalong maging masiglang Muslim, maging masiglang mananampalataya. Mga paalala na magtutuwid sa atin kung ito ay ating susundin at pakinggan. Mga paalala na ito ang magiging daan upang tayong lahat ay manatili sa pakikinig
Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung lagi nating naririnig. At talagang ito ay paulit-ulit upang sa pagpapanatili ng ating pagiging Muslim. Dahil pakatandaan natin lahat na tayo ay mga tao. Ang tao ay marupok. Ang tao ay mahina. Ang tao ay nagkakamali. Walang taong perfecto. Pero lagi tayong pinapaalalahanan ng Islam. Bakit? Ibinigay ni Allah sa atin ang gabay. At ito tayo ngayon. Ginabayan tayo ni Allah sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relihiyon. At ito ang Islam na sadyang siya ay nagbibigay lagi sa atin ng paalaala at paulit-ulit dahil alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayong mga tao ay paulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala dahil siya ang lumikha sa ating lahat. Alhamdulillah at mayroong Islam sa buhay natin. Alhamdulillah. Ngayon, ito ang Islam. Fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ano yun? Magpaalala ka dahil ang pagpapaalala ay siyang mainam o mabuti para sa mga mananampalataya. Kung mapapansin ninyo, ito yung ating din. Ito yung reliyon natin. Reliyon ng pagpapayuan. Reliyon ng pagpapaalalahanan. Masyaallah, ang ganda ng reliyon natin. Kaya kung ikaw na Muslim at ibinilang mo nga ang iyong sarili bilang Muslim na tagasunod ng Islam, ikaw, ibig mong mamuhay sa katuruang Islamiko. Kaya naman, ikaw, ako, tayong lahat ay nararapat lamang na tayo ay tumanggap ng mga paalala. Maraming mga tao ngayon na dahil sa iniisip nila na sila yung magaling, kaya hindi nararapat na sila ay bigyan mo ng paalala. Kaya hindi nararapat sila o sa kanila na ikaw ay magbigay ng paalala. Kasi sila yung may tanghan ng kaalaman. Hindi. Pakatandaan natin na maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapaalala sa kanya, ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga sahaba. Masyaallah. Propeta yun. Propeta ni Allah. Subhanallah. Kung natatandaan ninyo ang isang kwento sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay magsabi sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga disipulo, nang sila ay papunta na sa Hajj, mag-Hajj sila. So, inatasan niya ang kanyang mga sahaba na magpakalbo. So, hindi siya pinakinggan. Ibig sabihin, para bagang hindi siya napakinggan ng kanyang mga sahaba, kanyang mga disipulo. Yung kanyang mga sahaba ay nandoon at hindi sila nagpakalbo. Kaya naman ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumasok siya sa isa sa kanyang mga asawa o sa tahanan ng isa sa kanyang mga asawa at sinabi,
yun nga, hindi nagpakalbo ang kanyang mga sahaba. So ano sabi ng kanyang isa sa kanyang mga asawa? Ya Rasulullah, sugo ni Allah, pangunahan mo hanggang magpakalbo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nagpakalbo siya. Nang makita ng mga sahaba, nang lumabas ang Propeta Muhammad sa kanyang tahanan, nakita ng mga sahaba, sila ay nagpakalbo na rin. Masya Allah. Nakita ninyo, anong aral na makukuha doon? Una, binigyan siya ng payo ng kanyang asawa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humihingi din ng payo ng kanyang mga asawa. Gayon din sa panahon ng kanyang asawa na si Khadija. Masya Allah, pinapaiwan siya ng kanyang asawa. Masya Allah. Propeta yun. Pero sa panahon natin ngayon, parang makikita mo ngayon sa mga Muslim, dahil may kaunting kaalaman, hindi mo na siya mabigyan ng payo. Hindi mo na siya mapaalalahanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Pero tandaan natin, ang ating reliyon ay ad-dinun nasiha. Ito ay relihiyon ng pagpapaalalahanan, relihiyon ng pagpapayuan ng bawat isa. Masya Allah. So kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikinig siya ng mga payo mula sa kanyang nasasakupan, ano ba kaya tayo mga tao at hindi tayo sa panahon natin, tayo ngayong mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi makinig sa payo ng bawat isa? Masya Allah. Kaya isa sa sinasabi ni Allah sa banal na Quran, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Isa yun sa pinanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapayuan ng mga katotohanan at nagpapayuan ng mga pagtitiis. Masya Allah. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Muslim, ay nasa ilalim ka ng relihiyon ng pagpapayuan. Pinatutunayan lamang sa Islam na tayo ay pantay-pantay. Huwag mong isipin na ikaw ang mataas, ikaw na maalam, ikaw na may kaya, ikaw ang pinaka magaling sa lahat. No, ito ay kailangan natin ibaba. Ayaw ng Islam ang mga bagay na ito. Kaya, sabi ni Allah, ulitin natin, وَذَكِّرْ إِنَّ ذِكْرَ لَمُؤْمِنٍ. Pagpaalala ka dahil ang pagpapaalala ang siyang mainam o mabuti sa bawat mananampalataya. Ako ay nanghina. Ikaw ay nanghihina. Gayon din tayong lahat ay nanghihina. Kaya karapatan ng bawat isa na humingi ng payo, paalala, upang tayo ay maging malakas. Ganyan ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, ito ang ating relihiyon. Relihiyon na hindi nagpapabaya sa bawat isa. Relihiyon na mayroong pakialam ang bawat isa. Hindi tayo yung sinasabing wala kang pakialam sa akin. Huwag mo akong pakialamanan. Ayan. Di ba mayroong mga ganong mga tao? Pero nasa ilalim ka ng Islam. Nasa ilalim ka ng pananampalatayang ito. Na kinakailangan mong tumanggap ng paalala. Kinakailangan mong tumanggap ng pagpapayo ng iyong kapatid. Kailangan mo yan. Kailangan natin lahat yan. So pinatutunayan ng pananampalatayang ito na walang pagmamalaki
la'anatullah alayhi, si syaitan. At si syaitan, maalam. Matalino. Ay, matatalino kay syaitan. Subhanallah. Bakit siya ay tinuring na syaitan? Bakit ang angkan niya ay ginawang syaitan? Si Iblis. Maalam naman maalam naman siya. Pero hindi. Dahil hindi siya nakinig. Hindi siya nagpakumbaba. Hindi siya nakinig sa payo ni Allah. Paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magpatira pa. Kanino? Inutusan siya ni Allah na magpatira pa. Kanino? Kay Adam alayhi salam. Ayaw ni syaitan. Hindi siya nakinig kay Allah. O mismo na yung kanyang tagapaglikha, yung nag-utos at nagpaalala sa kanya. Ano sabi niya? Paano ako susujud sa kanya? Magpapatira pa. Ako ay galing sa apoy. Na walang usok. Samantalang siya ay galing sa lupa. O ganon. Subhanallah. Yun yung katangian ni syaitan na kuminsan nagiging katangian ng ilan sa mga tao. Sa sobrang kaalaman, sa sobrang kakayahan na mayroon sila, minsan ang nagiging katangian nila ay katangian nitong si syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sabi ni Allah, huwag ninyong susundin ang landas ni syaitan dahil siya ay hayagan ninyong kaaway. Lantad na kaaway. Kaya mga kapatid, ito lamang ang naging kasalanan. Ano yun? Yung pagmamataas ni Iblis. Ang hindi pagtanggap ng mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid ko, sana, insyaallah ta'ala, nawa ay huwag mangyari na mabilang tayo sa ganung kalagayan. At ibilang natin ang ating mga sarili sa mga tao na kung saan ay nakikinig at patuloy na tumatanggap ng mga pagpapaalala at sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagpapaalala ay natatanggap nila ang kanilang pagkakamali. Natatanggap nila na sila ay nagkakasala, kaya sila naman ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatawba sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nagiging dahilan, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Isa sa pinaka mainam na pananampalataya ay ang pananampalataya na kinanuunan natin. Kaya hindi mainam na sabihin natin na kapag tayo ay pinapaalalahanan ng ating asawa, ng ating kapatid, ng ating mga anak, ng ating mga magulang, ng ating mga brothers, sisters sa Islam, kung tayo ay pinapaalalahanan, tanggapin natin yun dahil yun ay aral at katuruan ng ating relihiyon upang tayo ay lalong maging masigasi, masumikap na mananampalatayang Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.